Remy. Inireklamo niya ang ka-live-in partner na isang sundalo na bumugbog mano sa kanya kahit pa nagdadalang tao siya. Magandang tanghali, Miss Remy. Magandang pong tanghali, sir. Okay. Bakit po kayo binugbog ng inyong ka-live sundalo? Dahil po lagi kaming nagtatalo, sir, dahil sa totoo niyang pagkatao at saka dami rin siyang babae, sir. Kasi una niyang pakilala sa akin, sir, siya si Kenneth Perez, isang engineer po. Nagpakilala siya sa'yo? Nagpakilala siya sa akin. Hindi niya sinabi sundalo siya? Hindi. Kenneth Perez po, may ebidensya po ako. So pinalabas pa ng Chinese siya? Tapos, nung nakatira na kami sa bahay niya sa Harrisville, yung pabahay ng mga sundalo, may nagtanong po sa akin isang kaibigan, saan ka nakatira? Sabi ko sa Harrisville, kasi doon po nakatira ang asawa ko. Sabi niya, hindi naman yun engineer, ang nakatira dyan lahat mga marine, pulis at saka sundalo. Tapos sabi niya, nagtatago yan ng pagkatao niya. Kaya nung hindi pa rin ako nag-ano sa kanya, kasi lagi ako nagtatanong, sabi niya, siya nga daw si Kenneth. Isang araw, sir, nakatanggap ako ng bill sa water bill na pangalan po niya Ronel de Guzman. Ito po. Tapos nung sinumbatan ko po siya, ayaw pa rin niyang umamin. Kaya nung naghalongkat ako sa bag niya, isang araw lasing siya, pinipicturan ko po yung ID niya. Isa po nga siyang sundalo. Ay, nagsinungaling. Para dishonest po makuha yun. niya si ma'am. Diba dishonest yun? Di dapat yun itolerate sa mga sundalo. Tama, okay. Paano naman nabugbog kayo? Kasi po, marami siyang katextmate ko na nababasa ko, tapos nakuha ko yung number, katext ko po yung babae. Umamin po yung babae na may relasyon sila, pero sabi pa nga ng babae nung una, sir, baka nagkakamali ka, ma'am, hindi po Ronel de Guzman ang boyfriend ko, Kenneth Perez po. Sabi ko, siya po. Parang James Bond, iba-iba. Sabi ko, siya po si Ronel, yung may piklat sa mukha, isa lang yan sila, sabi ko. Tapos yun, nagagalit na yung babae. Katunayan po, may text po dito yung babae. May ibang pangalan. May ibang pangalan. So, James Bond. Kenneth Perez po. Tapos, anong sinabi niyo sa mga text na nakikita niyo po? Sabi ng babae, sabi ng babae, pagdasal na lang daw niya, sabi ng babae. Tapos, kasi makakarma din daw naman yun. Tapos nagtaka ako, nag-text ang babae la, sabi niya, malakas ang loob ko ngayon na lalaban sa'yo kasi sinabi ni Ronel sa akin na binahay ka nga niya pero hindi ka daw niya pakasalan. Hoy. Sabi na, parang inutok, parang nagkita na sila. Nalaman niyo ba kung anong unit sa Philippine Army ito? Lalaki ito? Opo, nandyan po sa ano po. Saan siya? Sa Infantry Battalion. Maraming Infantry Battalion. Yung makukontak po siya ni ano po, Mr. Ramirez po. Mr. Ramirez. Paano nga kayo nasuntok sa tiyan? Yung nagtatalo na po kami, sinuntok po niya ako, tapos nagmumura po siya, tapos sabi niya wala daw akong karapatan manghingi sa kanya ng pera kasi di naman daw kami kasal. Loko. Pero yung anak po ninyo yan, dinadala niyo? Yes po. Well, ganito, ma'am, pwede ho kayo namin samahan. Kung gusto niyo na akong kumalas sa kanya, pwede ho kayo magsampa ng kaso sa Women's and Children's Desk. Ano po? Violence against women and children. Ano po? Opo. At dito rin, ma'am, pwede rin din administratibo ito. Ewan ko, Tolrabi, kung gusto pa mga stockade sa militar. Matutulungan niyo po ba ako na maano siya sa probo para matanggal siya? Ay, ito na nga po, kakausapin na ho natin. Nasa linya po si Lieutenant Colonel Noel De Tuyato, ang tagapagsalita po ng Philippine Army. Magandang umaga po, Colonel De Tuyato, sir. Magandang umaga din at magandang umaga sa ating mga taga-panood. Si Erwin Tulfo po ito, kasama po ang mga utol ko, si Tol Ben, Tol Rafi. Live po tayo sa TV5, sa T3, Colonel De Tuyato, sir. Ay, Erwin, magandang umaga din sa inyo at salamat at natawagan yung agad ako para matulungan natin yung nagreklamo. Sir, mabilisan lamang po, meron po isang alias Remy, nakalipin po ng inyong sundalo na si Corporal Ronel de Guzman. Ano po? Binugbog po niya itong kalipin niya po sa sinuntok niya sa tiyan, buntis po 3 months at saka nagsinungaling po sa kanya. Mukhang ikinahihiya niya yata na maging sundalo siya. Nung magpakilala sa babae siya, si Engineer, ano pangalan? Kenneth Perez. Engineer Kenneth Perez daw siya, hindi siya miyembro ng Philippine Army. At bagamat nakatira siya sa housing ng Philippine Army, sinasabi niya para si Engineer Perez ho siya. Ang gusto lamang ho ni ma'am, baka pwede po tanggalin lang sa serbisyo itong lalaki ito, kasuhan po dyan sa Provo Marshal
dahil sa pananakit na ginawa ho niya at panluloko sa kanya, Colonel De Toyato, sir. Opo, yung mga dinidescribe po ninyo na ginawa niya, talaga pong madi-discharge siya dyan at pwede po siyang atuhan ng civil case sa labas. Ang kailangan lang po namin ay ang detalye at may ascertain natin ang kanyang identity kung saan unit siya at yan po ay hindi talaga tinutolerate ng Philippine Army. Madi-discharge na siya sa servisyo, makakasuhan pa siya ng civil case sa labas. Narinig mo? Gusto ko po yun para Ganito na kami lamang po, mawalan. sir. Siguro po, through your office, sasamahan po namin siya. Tapos ma-refer niyo po yung aming staff at saka si Mrs. sa Provo Marshal, sir, para makapagsampa ng reklamo laban dito kay Corporal De Guzman. Mukhang ikinahihiya niya yung kanyang uniforme, sir. Ikinahihiya Opo. niya ang maging sundalo, Colonel. Opo, ipapacilitate po namin kaagad dyan pagpunta niyo po dito. Doon na sila namin para matulungan kagad natin siya na masunod yung kanyang inireklamo. Within the day, sir, pupunta po kami dyan sa inyong tanggapan, Colonel De Toyato, at maraming salamat po. Sige po. At may naka-duty naman palagi at nandun naman ako mamayang hapon din. Ako po mismo ang sasama sa kanya. Ayun. Colonel De Toyato, wala na po kaming sasabihin pa. Maraming salamat po at Merry Christmas po sa inyo, sir. Maraming salamat din, Erwin, at maraming salamat sa inyo. Merry Christmas po. Okay, tanongin ko lang kay Mrs. Mrs, ano bang itsura nung si Corporal De Guzman. Ano itsura? Ano itsura niya? Baboy bulato. Pero seriously ito, isang bagay lang. Ako'y nai-impress pag tinawagan natin yung mga yung Armed Forces of the AFP, Philippines hindi lang kinukonsinti. na pag may mga ganitong klaseng problema, hindi na kinukonsinti, kilos agad. Hindi ko naintindihan pag PNP. Ang daming mga pasikot sa civilian kasi. Okay, in fairness, marami tayong kaibigan sa PNP. Pero yung mga pinireklamong mga pulis. Pero meron ako alam na isang opisyal sa PNP sa may bandang Rizal na sa halip na pag nag-uupay Sabihan. dito on air sabi niya, okay, paimbestigahan ko yan ha. Ang ginawa niya, sa halip na paimbestigahan, sabi niya, ito, sampahan mo ng kaso yung complainant, tapos sampahan mo ng kaso sa DepEd, kasi teacher na eh. Kita mo. Yan ang loko-loko. Kinonsinti ng kernel. Pero ito rito sa Diba? natin military. Hindi, iba to sa Ma'am, mamaya ho, hintayin niyo yung staff namin, sasama namin kay Colonel De Toyato para maproseso po yung reklamo ng Provo Marshal para sibak po yan. Ano po? Yun. Pangako po yan, ma'am. Ano po? Salamat, sir. Sige po.